Mula kay Maharlika TV mga kapatid, pinagmamalaking armas ng China. Puro pala palyado. Uy, made in China. No, puro palyado. Yan ang title mga tol. Binasa lang natin. So itong video panonoorin natin, kitang-kita nyo naman sa video. No, yan, Maharlika TV mga tol. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At syempre, click nyo na rin ng like. Yun, nakalagay po ang link sa ibaba ng video natin na to. So bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago yan, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video na katulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Alright. Chinese military, isa sa sinasabing mayroong pinakamalalakas at advanced na mga gamit pandigma sa buong mundo. Hypersonic missile, advanced military radar, modern technology warship, 5th generation fighter ay ilan lamang sa mga ipinagmamalaking war machine ng China. Bagay na ang kanilang militar ay nagkaroon ng reputasyon bilang mga mandirigmang nagtataglay ng matitindi at makabagong mga sandata. Ngunit ayon sa mga bansang nakabili ng ipinagmamalaking gamit pandigma na ito ng China, palyado at marami umanong depekto. Kung kaya't ang tanong, gaano nga ba kaepektibo ang war machine ng mga Chino? Pandigma nga ba ang mga ito o ginagamit lang pang-engganyo para mas mapalago ang kanilang negosyo? Parang mga parang yung mga malalaki katawan. Hindi lahat hindi lahat, pero meron tayong mga napanood, malalaki katawan. Nakakatakot tignan yung mga nagma-muscle flexing, 'di ba? Pero mga ampaw pala mga mahihina. Alam niyo 'yon, meron tayong mga napapanood din, laki ng katawan, nakakatakot, nakakatakot, pero pala, sobrang hina pala, sobrang lambot pala mga tol. Parang ganun din, yung mga nakabili daw ng armas nila, mga palyado. So, ang tanong, pagdating sa aktual na labanan, gaano sila tatagal kung puro palyado naman pala yung armas nila, di ba? Pandigma nga ba ang mga ito o ginagamit lang pang-engganyo para mas mapalago ang kanilang negosyo? Bago tayo magpatuloy mga kapatid, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Ayon sa ulat na inilabas ng iba't ibang source online, bumabagsak ng husto ang arms export ng China dahil sa mahinang kalidad ng mga armas na ibinibenta ng mga ito. Ang naturang mga armas ay imbis na makatulong sa seguridad ng isang bansa, pinangangambahan pa itong makapaglalagay sa kanila sa panganib, kung kaya't kumakaharap tuloy ngayon sa mga isyo ang Chinese military ng pagkakaroon ng mababang kalidad ng mga armas. Sa datos naman na inilabas ng Stockholm International Peace Research Institute o SIPRI, ang pag-export ng China ng armas sa iba't ibang bansa ay bumaba ng 7.8% sa pagitan ng 2016 at 2020 kung ihahambing sa naunang 5 taon. Bumagsak rin ang kanilang global market share mula 5.6% hanggang 5.2%. Maraming bansa ang naengganyo sa mga moderno kunong armas ng China. Unang-una, maliban sa advanced weapon na ang mga ito, mas di hamak na mas mura ang halaga kung ikukumpara sa mga armas ng Amerika at iba pang mga bansang gumagawa ng mga sandata. At higit sa lahat, maliban sa murang pagbebenta, pinapautang din ito ng China. Ngunit sa likod pala ng sinasabi nilang mura ay paniguradong mapapamura ka talaga dahil ang totoo, mas mapapamahal ka sa presyo dahil sa mayat-mayang pagpapalit ng mga piyesa dahil sa napakababang kalidad ng produkto. Nagsusuplay ang China ng armas sa mahigit 53 mga bansa at ang mga bansang kanilang pangunahing sinusuplayan ay ang Pakistan, Myanmar, Bangladesh at ang mga bansang Africa sa Middle East. Bagaman sinasabing mas mura ang armas ng China kung ikukumpara sa ibang arms supplier, ngunit hindi pa rin biro ang halagang ginagastos ng bawat bansang makakabili ng armas mula China. Noong 2009, nag-deliver ang China ng mga F-7 aircraft sa Nigeria sa halagang $251 million, kung saan ang mga aircraft na ito ay nakitaan ng iba't ibang uri ng problemang teknikal. At ang masakla pa, marami rin sa mga ito ang nag-crash at nasira dahil sa isang aksidente. At yun lang, hindi pa rin nawawala yung tatak nila, yung brand nila mga tol. Di ba noon pa yon, mga bata pa tayo, naririnig na natin yun Ano yan, made in China? Ay, made in China. Di ba pag naririnig natin yun mga tol, alam natin yung iba, low quality. Di ba? Hindi ganun. Pero pag sinabing made in Japan, made in Japan yan, matibay yan. Kahit ipangpukpukan mo yan, di ba? So hanggang ngayon pa rin pala, meron pa rin mga ganun sa Pilipinas na lang kayo bumili. Di ba? Mga 29 balisong mga tol, made in Batangas yun,
At noong 2020, ibinalik ng Nigeria sa China ang 7 mga eroplano para sa isang malalimang pagkukumpuni. Noong namang 2016, nagkaroon ng deal ang China at Myanmar para bentahan ng 16 na GF-17 aircraft ng China ang Myanmar sa halagang $25 million. Noong 2018, dumating ang unang 6 na mga aircraft. Ngunit nalaman ng Myanmar na ang nasabing mga aircraft ay puro mga depektibo. Nako. Hindi pala nito kayang ma-intercept ang mga paparating na missile gaya ng kanilang inaasahan. At maging ang Visual Range Missile o Airborne Interception Radar ay hindi rin gumagana. Nanlumo ang Myanmar sa kanilang nabiling mga gamit pandigma sa China. Nabudo lamang sila sa laki ng halagang kanilang ginastos. Ngunit hindi pala nila ito mapakinabangan. At noong 2022, tuluyan ng binasura ng Myanmar ang mga eroplanong pandigma na kanilang nabili sa China. Maging ang Bangladesh ay nakabili rin ng K-8W na mga aircraft sa China. At noong 2014 hanggang 2015, 9 na mga eroplanong ito ang dumating sa kanilang bansa. Sa umpisa ay maayos at walang naging problema sa mga aircraft kaya naengganyo pa ang Bangladesh na bumili ng karagdagang 7 piraso. Ngunit ang sumunod na dumating ay agad nakitaan ng mga depekto. Agad itong ipinagbigay alam ng Bangladesh sa China para agad maayos ang problema. Ngunit napakakupad ng naging pagtugon ng China. Wala. Maliban dyan, nakabili rin ang Bangladesh ng FM-90 anti-aircraft missile system sa China. Opisyal itong ginamit ng kanilang Air Force noong 2011 na sa bandang huli ay nalaman nilang mayroon palang problema ang system. Nako. Lumaki pa ang kanilang gastos dahil sa pag-aayos ng sira. Maging ang kanilang nabiling frigate sa China ay nagkaroon din ng iba't ibang problema na imbis makatulong sa kanilang depensa, animoy ito pa yata ang magiging mitsa ng buhay ng kanilang mga sundalo. Nako. Ganito rin ang naranasan ng Pakistani Navy nang nakabili sila sa China ng barkong pandigma na F-22 frigates. Di nila inaasahan na mayroon palang maraming technical issue ang nasabing mga barko. Naku. Hindi umano ito nagpe-perform gaya ng kanilang inaasahan. Mayroon ding mga kaso na bigla-bigla na lang pumapalya ang makina. Naku. Matapos makomisyon sa Pakistani Navy ang nasabing F-22 frigates, nalaman din nila na maging ang tinataglay nitong FM-90 missile system ay isa rin palang defective. Naku. Ang display ng system ay mayroong hindi maayos na indication. Hindi rin nagagawang mailak ng system ang target. Mayroong issue ang search and track radars at ang barko mismo ay mayroon ding defective infrared sensor system. Hindi makapaniwala ang Pakistan sa kanilang nabiling war machine sa China. Gumastos sila ng $750 million para sana mapabuti ng husto ang kanilang depensa. Ngunit ang kanilang nabiling mga gamit pandigma ay hindi pala nila mapakinabangan, lalo na kung darating ang panahon ng pangangailangan. Alam na Posible kayang ganito, no, mga tol? Bebentahan kayo ng China. For ito, ano lang naman haka-haka lang naman. Bentahan kayo ng China, no? Siyempre, ang mga gamit nila, gamit nyo rin kasi pareho kayo ng gamit. Pero ibinigay sa inyo depektibo, tapos biglang lalaban sila sa inyo, lalaban kayo. Pareho lang naman tayo ng armas pero depektibo yung inyo. Wala, talo kayo. Yung sa kanila maayos. No, yung mga ibinenta nila depektibo. O sadyang nananatili pa rin yung tinatawag na China brand. Yan nga, pag sinabing China brand, alam nyo na mga tol, mura, defective. No? Mga nagtitipid na bansa di ba? Gusto nyo mapalakas yung mapalakas yung depensa nyo. Kailangan talaga gastusan nyo talaga 'yan, di ba? Yun nga, ginastusan nga talaga nila kasi pagkatapos nilang mabili, yung pagkukumpuni dahil sa mga depektibong equipment na binili nila mga tol. Talaga mapapagastos talaga sila. Sasakit ang ulo mo, no? Para kang bumili ng kotse tapos sira agad. natin mga kapatid na masigasig na pinapalakas at pinapaunlad ng China ang kanilang mga gamit pandigma. Katakot-takot na halaga ng pera ang kanilang nilalaan para kompetensyahan ang mga malulupit na armas ng Amerika at Russia. Batid natin lahat na marami na nga silang na-develop na mga makabago at sobrang advanced na mga sandata. Ngunit wala talagang garantiya na ang mga armas na ito ay kayang ipanalo ang isang labanan dahil kahit kailan hindi pa nasubukan ang kalidad ng mga armas na ito sa isang battlefield. Hindi lang po mapanganib para sa mga bansang nakabili ng mga depektibong armas ng China, kundi harap-harapan din silang nawawala ng milyon-milyong dolyar dahil sa mga walang silbing armas na ito. Paano na lang kung biglang dumating ang pagkakataon na kailangan ng gumamit ng armas ng isang bansa para dumepensa, tapos ang nabili nitong armas ay puro galing sa China? Paano sila ngayon makikipaglaban? Paano nila ngayon madedepensahan ang kanilang bansa? Gumagastos ka ng milyon-milyon o bilyong dolyar pa nga sa pagbili ng gamit pandigma na sa tingin mo ay maaasahang depensa sa iyong bansa. Ngunit paano
Paano kung ang mga gamit pandigma na ito ay hindi mapakinabangan kapag kailangan mo na itong gamitin? Paano kung hindi puputok ang mga missile kapag papalapit na ang mga kalaban? Paano na lang kung pati ang mga kanyo ng tangke ay hindi nakakatama ng target? Ang mga armas na ito ng China ang papatay sa mga sundalo imbis na sa kanilang mga kaaway. Base sa mga ulat, ginagawa ng China ang pag-i-export ng mga gamit pandigma kahit batid nila na talagang mahina ang quality nito dahil upang makakuha ng impluensya sa pamamagitan ng arms export, makapagbubukas ng pinto para sa mga Chinese private security contractors at higit sa lahat ay upang makadikwat ng milyon-milyong pera mula rito. Pang-apat po ang China sa pinakamalaking defense exporter sa buong mundo. Sumasabay ito sa Amerika, Russia at France. Ngunit dahil sa malimit na isyo ng kanilang mga armas na ibinebenta, unti-unting bumabagsak ang kanilang arms shipments. At tulad ng sinabi ko sa nauna, lumagapak ang kanilang sales ng 7.8% sa pagitan noong 2016 at 2020 kumpara sa nagdaang 5 taon. At ang kanila namang share sa global military equipment market ay bumagsak mula sa 5.6% papunta Laki, no? sa 5.2%. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa topic na ito? Yung mga armas ng Amerika, subok talaga yun, mga tol. Maraming silang hanggang ngayon napapalaban pa rin sila, di ba? Subok yun. Etong sa China, minsan na-hype lang, malakas to, bago to, moderno. Pero tulad nga nung sinabi ni Maharlika TV, di ba? Na kahit kailan na hindi pa nasubukan sa aktual na labanan, mga tol. Yun ang problema, di ba? Puro sa training, puro sa practice. So doon makikita mo naman talaga, okay naman, gumagana naman, no? Pero nung nabili na ng mga bansa, nagrereklamo na sila ngayon. Ang laki. Bilyon-bilyon, milyon-milyong halaga ang binili nila na nasasayang lang dahil palyado. Diba, bumili ng barko para sana maprotektahan yung bansa nila. Palyado pala. Yung pa yung magdadala ng kasawian sa kanilang mga kasundaluhan. Ano yan? Anong binili mo? Made in China. Matay tayo dyan. Hanggang ngayon, di ba, nakatatak pa rin sa isip natin yan, mga tol, lalo na rito sa Pilipinas. Ano yan cellphone mo? China. China? Di ba pag sinabing ano yung gamit mo? Ano yan? Japan? China? O ano? O US brand? Di ba? Mga ganong mga bagay, no? Pag sinabing China, ay, alam mo, isa agad ang papasok sa isip mo eh. Ay, low quality. Di ba? No, totoo naman eh, pag sinabing China, low quality, di ba? Yun yung pumapasok agad-agad, no? Meron silang ibang mga produkto na talagang hindi ka na manghihinayang bilhin kasi alam mo namang replica lang, alam mo namang talagang pang forma lang eh. Mga ganung mga bagay, mga damit, China, okay na yun kasi mura lang naman, kung sakasakaling masira, okay lang. Pero yung ganito, di ba, milyon-milyong halaga pa rin yun. Mas mura kumpara sa iba na mas high-tech, na mas maganda ang kalidad. Eto mas mura pero milyon-milyong halaga pa rin yun, mga tol, ang masasayang ng isang bansa sa pagbili ng mga mga armas nila. Ikaw bilang isang Pilipino, mga tol, anong masasabi mo dito? Comment ka sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.